sa Palawan ay may kulungan na walang pader at sa Batanes ay may tindahan na walang bantay, sa South Cotabato may ospital silang walang cashier dahil libre lahat ang kanilang serbisyo mula gamot hanggang pagkain. Sa dinami-rami ng mga kababayan nating nahihirapan sa pagbabayad ng kanilang mga bill sa ospital, may isang ospital pala sa Pilipinas na hindi nangangailangan ng cashier dahil libre lamang ang kanilang serbisyo sa kanilang mga pasyente. Mahirap paniwalaan pero totoong meron pala talaga nito. Kung nais niyong malaman kung saan ito, magpatuloy na tayo sa ating video. Lahat din po sir, kahit 1 milyon yung bill ng pasyente sir. Kahit 1 milyon yung bill ng pasyente sir. Pero paano nga ba ito naging posible at paano itong naisakatuparan ng namumuno sa South Cotabato? Una nagkaroon tayo ng tinatawag na town hall meetings. So ginagawa natin, nagkakaroon ng town hall meetings sa mga barangay, sa mga munisipyo. Nung mayor ako, doon kasi nagsimula yan. Nung nag-town hall meetings tayo, nag-gather natin yung mga information, yung mga needs ng tao. Doon lang natin nalaman na importante pala talaga sa kanila yung libreng hospitalisasyon dahil nga sa ang magiging problema nila pag hindi kasi nila napaglaanan ng pundo yung hospitalisasyon dahil from hand to mouth yung trabaho nila. So pag naglaan pa sila ng pera sa hospitalisasyon, malaking kabawasan yun sa kanila. So halos yun yung mga reklamo ng tao kaya nakapag-desisyon tayo na kailangan talaga gawa ng paraan. So it's an output from a town hall meeting na ito yung kailangan namin, sabi ng taong bayan. Ito yung kailangan namin, yan yung ginagawa natin ng solusyon. Marami na sa mga taga-South Cotabato ang nararanasan na ang libreng serbisyo ng ospital na ito pero madami pa din ang nagtatanong na baka scripted lamang umuno ito at parte lamang ng pakulo ng leader ng syudad para sa nalalapit na eleksyon. Pero maliwanag pa sa sikat ng araw na totoo talaga ito at pinatutunayan ito ng mga taong sa ospital mismo nagtatrabaho. As an OIC, ito po ang sa no billing, no bill balance. Usually started nung umupo po si Governor Tamayo na sinabi niya noon sa speech niya na bakit hindi natin gawing no billing para sa mga mahihirap. Actually, napakaswerte po ng mga constituents ng South Cotabato. Not only South Cotabato but neighboring provinces such as yung sa Sultan Kudarat. Kasi minsan dito rin sila pumupunta for their hospitalization. For parang private na scheme, yung mga pasyente will have to shell out of pocket for the doctor's fees. Ngayon, libre lahat. Actually, as a doctor's fees, libre lahat. Yung bayad sa surgery, actually malaki yun. Libre pa rin lahat. And what is good, we are well compensated because yung PhilHealth share, so malaki din yung PhilHealth share. So happy kami dyan. Cumulative effort. And of course, yung trust nila sa vision ng ating governor with regard to no bill or zero balance or zero bill hospitalization. During COVID times, kahit yung ilang buwan na nakastay ang patient sa South Cotabato Provincial Hospital, wala po talagang billing. So kahit po umabot ng 1 million, so na-amaze din po yung mga friends namin na nalaman nila na wala palang billing talaga sa South Cotabato Provincial Hospital. Kahit na yung mga vehicular accidents, usually, aside from the free hospitalization, free ang doktor nila, kahit po stainless talagang binibigay ni Governor para sa mga pasyente po. Kahit piso po, wala po kaming binabayaran dito. At libre pa po yung pag-travel ng pasyente pag umuwi. May inahatid po ng ambulance sa Tupi or kung saan man na pupunta na mga uuwian ng pasyente. Kahit umano piso ay walang binabayaran sa naturang ospital, maging ang pag-uwi ng kanilang mga pasyente at paghahatid sa mga ito ay libre lang din. Pagpasok pa lang sa ospital ay bubungad na sa iyo ang mga windows na kung saan ipoproseso ang lahat ng mga dokumentong kailangan ng pasyente nito. Hindi man ganon kamoderno ang naturang ospital, halos kumpleto naman ito sa pangunahing pasilidad na kinakailangan ng mga pasyente upang matugunan ang kanilang pangailangang medikal. Marami ang nagsasabi na sana'y magkaroon ng ganito ang bawat probinsya sa Pilipinas bilang solusyon sa mas lalo pang nagpapahirap sa suliranin sa mga Pinoy.
Organisado ang lahat sa naturang ospital at hindi nagkakagulo sa kanilang mga proseso. Ang naturang ospital ay kayang mag-accommodate ng hanggang 400 pasyente ayon mismo sa pamunuan nito. Sa mga pagkakataon na mas dumarami ang kanilang pasyente, sinisiguro nila na hindi napapabayaan ng iba at tinitiyak na lahat ng mga papasok sa kanilang pasyente ay kanilang naasikaso. Mas maganda din sa ospital na ito ay kahit hindi taga South Cotabato, maaari din silang pumunta sa naturang ospital. Tinatayang nasa 1 hektarya ang lawak ng sakop ng naturang ospital, subalit sa kasalukuyan ay nagpapatayo ito ng 4 na story building para magsilbing extension ng ospital. Ang ospital din na ito ay may pinakaunang dialysis center sa South Cotabato.